And patuloy po no ang ating pag celebrate ng araw na itinakda po ng Panginoon. So, gising pa po ba kayo? Gising pa. Okay. So let's open our Bible in the book of Acts, chapter 23. Magpapatuloy po tayo sa verse 23 at tatapusin na natin hanggang verse 35. So Acts chapter 23, verse 23 to 35. Isang araw, ako ay nasa Cuba. Isang araw po, nag-uusap-usap kami patungkol sa depression or anxiety, no? May mga pag-iisip kasi na kapag Kristiyano na daw, hindi ka na dapat nagkakaroon ng mga ganitong pakiramdam. Hindi ka na dapat nade-depress, hindi ka na dapat na anxious, no? Pero habang iniisip at binigyan ko po ng panahon upang magsaliksik patungkol dito, natutunan ko po na mali pala ang pag-iisip na iyon. No? Sa katunayan, kahit po ang mga mananampalataya ay magkakaroon ng lubos na kalungkutan, lubos na pighati, even may depression, no? Magkaka-anxiety. Kasi kung titingnan natin sa mga salmista, yung mga nagsulat ng Psalms, no? Mababasa natin yung mga salitang ganito. Bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko? No, parang ganon. Meron din nagsasabi, bakit ka nababagabag sa loob ko? Meron din nagsabi, ang aking kaluluwa ay puno ng mga kaguluhan. Imagine that, no? At papalapit sa Sheol ang aking buhay. So imagine, no? Iniisip nila na mamamatay na ako dahil sa hirap at pighati na kanyang iniisip at nararamdaman. Kahit po si Propeta Elijah, Propeta Elia, no? Nagnais siya na mamatay. Gusto niya na mamatay, no? Sabi nga doon, ngunit siya'y naglakbay ng isang araw patungo sa ilang at dumating at tumupo sa lilim ng isang punong kahoy. Siya'y humiling na siya'y mamatay na sana, na nagsasabi, sapat na. Ngayon, O Panginoon, kunin mo ang aking buhay sapagkat hindi ako mas mabuti kaysa sa aking mga ninuno. Gusto na mamatay no, ni Propeta Elia. Kahit po ang Apostol Pablo, sabi niya sa mga taga-Korinto, bukod sa mga bagay na nasa labas, ako'y araw-araw na nabibigatan sa alalahanin para sa mga iglesia. Ganun kabigat yung nararamdaman ni Pablo. At kahit po ang ating Panginoong Jesus, siya po ay inilarawan sa Isaiah na isang taong nagdurusa at sanay sa kalungkutan. No? Ang mga ito ay pagpapakita ng katotohanan na parte ang kalungkutan, depression, anxiety sa ating buhay bilang mga Kristiyano. So kapag nararamdaman mo yung lubos na pagkalungkot, normal yon. Parte yon. Mararamdaman natin iyon. Dahil nga tayo ay nasa ganito pang klase ng katawan. Kung sa gayon, pagpapakita din ito ng katotohanan kung gaano natin kakailangan yung aliw. No, hindi yung aliw na aaliwin ka, but aliw na comfort at pagpapalakas mula sa ating Panginoon. Kaya ngayong hapon ay magpapatuloy tayo sa salaysay dito sa Acts 23, kung saan makikita natin ang patuloy na pagkilos ng Panginoong Hesus sa buhay ni Pablo. At nawa, ito po ay magbigay sa atin ng lakas at magbigay din sa atin ng pag-asa upang maharap natin ng tama ang mga nangyayari sa ating mga buhay na nagdadala ng kalungkutan, depression, or anxiety sa atin. Tayo po'y magsitayo sa ating pagbabasa ng salita ng Panginoon na ipapangaral ngayong hapong ito. Acts 23, verse 23 to 35. Makinig po kayo. Pagkatapos ay kanyang tinawag ang dalawa sa mga senturyon at sinabi, sa 3 oras ng gabi, ihanda ninyo ang 200 kawal kasama ang 70 mga ngabayo at 200 may sibat
upang magtungo sa Cesarea. Ipaghanda rin ninyo sila ng mga hayop na masasakyan ni Pablo at siya ihatid na ligtas kay Felix na gobernador. At siya'y sumulat ng isang sulat na ganito, si Claudio Lysias sa kagalang-galang na gobernador Felix ay bumabati. Ang taong ito'y hinuli ng mga Hudyo at papatayin sana nila. Ngunit nang malaman kong siya'y mamamayan ng Roma, dumating ako na may kasamang mga kawal at siya'y iniligtas ko. At sa pagnanais kong malaman ang dahilan kung bakit siya'y kanilang isinakdal, ay dinala ko siya sa kanilang Sanhedrin. Nalaman ko na siya'y kanilang isinasakdal tungkol sa mga usaping may kinalaman sa kanilang kautusan. Ngunit walang anumang paratang laban sa kanya na marapat sa kamatayan o sa mga talikala. Nang ipaalam sa akin na may banta laban sa taong iyan, ipinadala ko siya agad sa iyo. At aking ipinag-utos din sa mga nagsasakdal sa kanya na sabihin sa harapan mo ang laban sa kanya. Kaya't kinuha si Pablo ng mga kawal ayon sa inutos sa kanila at ng gabi ay dinala siya sa Antipatris. Nang sumunod na araw, pinabayaan nilang samahan siya ng mga ngabayo samantalang sila'y nagbalik sa himpilan. Nang makarating sila sa Cesarea at may bigayang sulat sa gobernador, iniharap din nila si Pablo sa kanya. At pagkabasa sa sulat, itinanong niya kung taga saang lalawigan siya. At nang malaman niya na siya'y taga Cilicia, ay sinabi niya, papakinggan kita pagdating ng mga nagsakdal sa iyo. At ipinag-utos niya na siya'y bantayan sa palasyo ni Herodes. Tayo po'y manalangin. Patuloy naming hinihingi, Panginoon, ang iyong gabay sa amin. At nawa ang tagpong ito na magpapakita sa amin ang patuloy na pag-iingat mo sa iyong mga tao. Ang patuloy na magpalakas sa amin at magkaroon at magturo upang kami magkaroon ng tamang pagtugon sa bawat nangyayari sa aming buhay. Purihin ka, O Diyos, sa iyong salita. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo magsiupo. Nakaraang linggo, nakita natin kung paano po pinalakas ng Panginoong Hesus si Pablo, 'di ba? Sa pamagitan ng pagbibigay ng katiyakan na hindi siya mamamatay doon sa Jerusalem. Bagkus siya ay makakapunta sa Roma upang ipangaral ang pangalan ng Panginoong Hesus. So nakita natin 'yon last week. At nakita natin ang katotohanan nito nang ang plano na patayin si Pablo ay narinig ng kanyang pamangkin at sinabi at nasabi niya iyon sa punong kapitan. Doon natin natutunan na ang Panginoong Hesus po ay aktibong kumikilos upang isagawa ang kanyang kalooban para sa kanyang iglesia. Ito yung napakagandang comfort para po sa bawat mananampalataya dahil nalalaman natin na sa bawat pala nangyayari sa ating buhay ay may kinalaman po ang Panginoong Hesus. Alam natin na may patutunguhan at may halaga ang bawat nangyayari sa atin. At nawa, yun po ang lagi nating isipin. Kasi madali lang po talaga na manghina. Madali lang po talaga na mawalan ng lakas ng loob or mawalan ng pag-asa. No, bagaman tayo ay may buhay na pag-aasa, pero totoo po 'yun. Kaya bagaman dumadaan po tayo sa hirap, ay nawa ang katotohanan iyon ang siyang magpalakas po sa atin. Ngayon, sa ating pagpapatuloy sa chapter 23, makikita muli natin po ang isang tagpo na nagpapatunay ng katotohanan ng sinabi ng Panginoong Hesus kay Pablo. Hindi lang siya iingatan, kundi itong tagpong ito ay isa ding hakbang, no, upang makapunta si Pablo sa Roma na siyang kalooban ng Panginoong Hesus sa kanya at upang mahayag niya ang ebanghelyo sa pinakamatataas na tao sa panahong iyon na siyang kalooban ng Panginoong Hesus. So, ito pong pangyayaring ito, yung pagpunta ni Pablo sa Cesarea is one step, no, papunta doon sa Roma. So, we are in the chapter 23. 24, 25, 26, nasa Roma na si Pablo. So, malapit na, no? May sa katuparan ng kalooban ng Panginoong Hesus sa ministeryo po ni Pablo. So, let us start with verse 23. Sinabi po diyan,
matapos na marinig ng punong kapitan ang plano ng mga Hudyo, 'di ba? Planong patayin, i-ambush si Pablo. Matapos noon ay makikita natin dito sa verse 23 na napagdesisyonan niyang dalhin si Pablo sa Caesarea. Okay? Pinapahiwatig ito na delikado talaga ang kalagayan ni Pablo. So nawa, wag niyo pong alisin sa inyong pag-iisip kung gaano kadelikado ang sitwasyon ni Pablo, no? Kaya nararapat na siya ay maialis sa lugar na iyon at mailipat doon sa Caesarea. Ang plano nila ay maglakbay sa 3:00 ng gabi. Alam niyo anong oras 'yon? 3:00 ng gabi. Ito po ay 9 p.m. Dahil nagsisimula ang unang oras mula 6 p.m. paglubog ng araw sa panahon nila. Okay? Ang pag-alis, no, sa ganitong oras, 9 p.m., sa panahong ito, ay pagpapakita ng mahigpit na pag-iingat. Di ba? And ito ay nagpapakita na iniingatan talaga si Pablo. Bagaman ng mga punong kapitan na nag-iingat sa kanya, but we know na ito ay ang Diyos na nag-iingat sa kanya. Dahil hindi itong paglakbay ng 9 p.m. ay magandang oras dahil hindi agad sila makikita at malaki ang chance na hindi ito malalaman ng mga Hudyo na gustong pumatay kay Pablo. So, makikita nyo, no, yung plano. Pero higit pa rito, yung pag-iingat kay Pablo, pansinin nyo po sa verse 23 na sinabi kung gaano karami ang bantay na pinasama kay Pablo. Ilan lahat? Ilan lahat? 470. Imagine that. 470. 200 na kawal. 70 na mga ngabayo. 200 na may sibat. Ay grabing proteksyon yan. Lalo na sa panahon nila. Di ba? Gaano karami, no? Ang nagbabantay kay Pablo. Na-imagine nyo? Imagine nyo? Imagine kung gaano ka-secured si Pablo dito. Kailangan muna nilang dumaan sa 470 bago magalaw si Pablo. Parang ganon. Di ba? Tunay po ang sinabi ng Panginoong Jesus at nakikita talaga natin ang pagkilos ng providensya ng Diyos dito. Now, this is not just a normal na 270 plus 200. Again, ito ay pagpapakita ng pag-iingat ng Panginoong Jesus kay Pablo. Pero hindi lang po yan. Verse 24, ipinaganda rin si Pablo ng mga hayop na masasakyan. Ibig sabihin, hindi po mahirapan si Pablo sa paglalakbay. And kung titingnan natin, umabot ng 2 araw bago siya makarating sa Caesarea. And in those 2 days, hindi po nahirapan si Pablo. Malinaw ang instruction ng punong kapitan sa mga kawal, no? Na siya'y bigyan ng hayop na masasakyan. At malinaw din po ang instruction na ihatid si Pablo ng ligtas kay Felix na gobernador. You see? Maano ang pag-iingat po dito. Ngayon, bago ko magpatuloy sa verse 25, hayaan niyo muna akong ipakilala sa inyo si Felix, no? Mula sa preaching ni Dr. R.C. Sproul. So this is a direct translation ng parte ng pagpapakilala kay Felix. Si Antonius Felix po ay ang gobernador ng Roma sa Caesarea na kumakatawan kay Emperador Claudio. Okay, so sila yung representative. Para sa ating kaalaman, hindi lamang po binanggit si Felix sa Biblia. Sinulat din po siya ng mga kilalang historiador. Kung kilala nyo at narinig nyo na si Tacitus, Suetonius, Josephus, kilala natin to. No? Even si Lucas ay magpapatunay na si Felix ay totoong tao sa kasaysayan. Now, kamanga-manga po ang kwento ni Felix. Ipinanganak siyang alipin. Pero kalaunan ay nakalaya at umangat upang maging makapangyarihang gobernador. Ang kanyang kapatid naman na si Pallas ay umangat rin mula sa pagkaalipin hanggang sa mataas na posisyon sa pamahalaang Romano. Pareho silang magkapatid. Malapit po si Felix sa mga pamilya ng hari at reyna. Isa sa kanyang mga asawa ay apo ni Mark Antony at ni Cleopatra. Kilala niyo yun? Okay. At ang isa niyang pang-asawa, si Drusilla,
ay anak ni Herodes Agripa. Okay? So matataas talaga, no? Kahit umangat si Felix sa kapangyarihan, kilala siya sa pagiging malupit at mapang-api. Ayon kay Tacitus, na mahala siya na parang hari pero may ugali ng alipin. Ibig sabihin, malakas ang kapangyarihan niya pero hindi ito ginagamit ng tama. So, ito ay brief lang na pagpapakilala sa inyo kay Felix na gobernador. Ngayon, pansinin po natin ang sulat ng punong kapitan para kay Felix. Tingnan natin sa verse 26. Binati niya si Felix bilang kagalang-galang na Felix, no? Sa Roman society po, malinaw daw po ang pagkakaayos ng level or antas ng tao sa lipunan. So ang pinakamataas, nasa tuktok ang emperador or yung tinatawag na Caesar or Kaisar, okay? Yan yung pinakamataas. Ang unang antas sa ilalim naman ng emperador ay binubuo ng mga miyembro ng Senado. So meron na silang Senado. So yun yung level, emperador then the Senate. Ang susunod naman, yung ikatlo naman, ay mga tinatawag na equestrian knights. No? So, binibigyan sila ng titulong most excellent or kagalang-galang sa Tagalog. Okay? Ibig sabihin, ang ranggo ng mga equestrian na pangalawa sa Senado, kasama ang gobernador, ay binibigyang karangalan ng ganitong paraan. So, yun yung tawag, yun yung parang pagbibigay pugay sa kanila. Tinatawag silang most excellent or kagalang-galang. Kaya po, nung pinadala ni Claudius Lysias, yung punong kapitan, ang pangalan niya is Claudius Lysias, nung pinadala niya si Pablo kay Felix, ibig sabihin nito, ipinadala siya sa isang tao na mataas ang posisyon sa hierarchy ng Roma. No? Kaya makikita niyo po dito ang patuloy na pagsasakatuparan ng kalooban ng Panginoong Hesus kay Pablo. Okay? Yun ang nakikita natin dito. Paangat ng paangat yung level or antas ng posisyon na kung saan si Pablo ay dinadala. Okay? Natandaan niyo po anong sinabi ng Panginoong Hesus kay Pablo in Acts 9:15? Anong sabi doon? Sabi ng Panginoong Hesus, actually ito'y sinabi ng Panginoong Hesus kay Ananias patungkol kay Pablo. Sabi niya, siya'y isang kasangkapang pinili ko upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hentil at ng mga hari. Malinaw po ang kalooban ng Panginoong Hesus kay Pablo sa simula pa lang. No? Ibig sabihin, ito po ay patungkol sa mga may matataas na posisyon sa lipunan. Ang kalooban ng Panginoong Hesus kay Pablo ay upang gamitin niyang kasangkapan, upang dalhin ang pangalan ng Panginoong Hesus sa mga taong ito. So again, ito'y parte ng pagsasakatuparan ng kalooban ng Panginoong Hesus. No? At sa mga susunod na mga kabanata, in chapter 24, 25, 26, ay ilan pang matataas na mga tao ang mapapahayagan ni Pablo ng Ebanghelyo. Nandyan si Agripa, nandun si, nakalimutan ko yung pangalan, pero may iilan pang matataas ang mapapahayagan ng Ebanghelyo. So, nawa, makita nyo po, no, ang nangyayaring dito ay tunay na pagkilos ng Panginoong Hesus upang isakatuparan ng kanyang kalooban. Ganun kaganda, no, ang nangyayari kay Pablo. Bagaman sa mata natin, kawawa si Pablo. Pero ito ay pagsasakatuparan ng kalooban ng Diyos. Now, sa pagpapatuloy natin in verse 27 to 30, hindi ko na po babasahin, pero yung verse 27 to 30 ay ikinuwento ng punong kapitan ang nangyari. Tama? Summary ito ng kwento. Pero gusto ko pong pansinin yung verse 27. Tingnan niyo yung verse 27. Bagaman sinabi niya dito na nalaman niyang si Pablo ay isang mamamayan ng Roma, meron siyang hindi sinabi dito. Naalala niyo yung kwento? Hindi niya sinabi dito na kanila sanang hahagupitin si Pablo. Di ba? Kahit na hindi pa siya nahatulan. Di ba? Hindi niya sinabi yon. Bakit? Dahil lagot sila kapag nalaman nilang ginawa nila iyon sa isang Roman citizen. Tapos di ba sabi dyan, nalaman niya daw, napapatayin siya, kaya pumunta siya doon at iligtas. Pero hindi naman ganun nangyari, di ba? Pumunta lang sila doon kasi may kaguluhan. Kinuha nila si Pablo at hagupitin na sana. Pero sinabi ni Pablo na siya ay isang mamayan ng Roma. So you see, nakita nyo, wala lang, gusto ko lang pansinin ninyo na yung pagsisinungaling dito ng punong kapitan. Okay? Pero sa kabila nun,
Sa kabilang banda, in verse 29, binigyang diin niya dito na walang anumang paratang laban kay Pablo na karapat-dapat ng kamatayan o tanikala. So binigyang linaw niya na hindi siya subject to death or kahit sa pagkakulong. Okay? Mahalaga po ito. Mahalaga yung sinabi ng punong kapitan sa letter niya para sa protection ni Pablo. Okay? So in verse 31 to 33, ano nangyari? Nakarating na sila sa Caesarea at nang nabasa na ni Felix ang sulat, verse 34, tinanong niya si Pablo. Anong tinanong niya kay Pablo? Kung saang lalawigan siya nagmula. Bakit? Upang masiguro na siya ay sakop or siya ay saklaw ng kanyang pamamahala. Kaya tinanong ni Felix, taga saan ka? Okay? Yun lang ang purpose nun. At sa verse 35, pansinin nyo, ang sinabi ni Felix na papakinggan niya si Pablo pagdating ng mga nagsakdal sa kanya. Why? Kasi po sa Roman law, sa Roman law, walang sino man ang may karapatang parusahan o akusahan ang iba ng palihim o ng hindi nagpapakilala. Hindi pwede sa kanila yon. Once merong umaakusa sa iyo, dapat magpakita yon. Harapan. Ganon po sa kanila. Ang sino mang inaakusahan ng maling gawain ay may karapatang harapin at malaman kung sino ang nag-akusa sa kanya. Kaya makikita natin sa susunod na linggo ang muling pagtatagpo nila Pablo at ng mga Hudyong nagsasakdal sa kanya. Sa kabuuan po mga kapatid, nakita natin na maayos at ligtas na nakarating si Pablo sa Caesarea. Di ba? That's the point. Safe and sound. Nakarating si Pablo sa Caesarea. At ang paghahatol na gagawin sa susunod na linggo, abangan nyo yan, ay may mas mahigpit na seguridad. Secured na. Di ba? Tunay po, mga kapatid, ang pag-iingat sa kanya ng Panginoong Jesus. Okay? At dagdag pa dyan, mas mataas na antas ng mga lider o hari sa lipunan ang makakarinig. Hindi lang ng pagbibigay depensa ni Pablo, kundi maririnig nila ang ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Ito ay pagsasakatuparan ng kalooban ng Diyos sa buhay ni Pablo. Sa makatuwid po mga kapatid, ito po ang mensahe para sa atin sa hapong ito. And hindi po ito naiiba sa kung ano ang ating natutunan nakaraang linggo. It's the same. The same truth and the same message. Tunay na kumikilos ang Panginoong Jesus upang isakatuparan ang kanyang kalooban sa kanyang iglesia. That's it. Thank you. Okay? At sa tingin ko po, kailangan talaga natin itong marinig muli upang mapalakas ang bawat isa sa atin. Lagi ko pong binabanggit dito sa pulpitong ito na nararapat na makita natin na ang bawat nangyayari sa ating mga buhay ay pagkilos ng Diyos. Dapat yun po talaga ang ating makita lagi. Bawat nangyayari, konting pagkainis, konting pagkagalit, konting kasiyahan, konting delay, konting advance, konting aksidente, konting pagbabago ng plano, konting lahat po. Lahat. Yan po ay nakapaloob sa pagkilos ng Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya. At lagi niyong tandaan, ito ay para sa lubos na ikabubuti natin. At ano yung lubos na ikabubuti natin? Our salvation. Tandaan niyo po yan lagi. No? Kapag sinabi ko pong kaligtasan, hindi lang ito patungkol sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tandaan niyo po mga kapatid, ang pagliligtas sa atin ay may kinalaman din sa kasalukuyang panahon. Okay? At iyon ay patungkol sa pagpapabanal sa atin at kapangyarihan ng kasalanan sa atin. Hindi na tayo alipin ng kasalanan, pero patuloy po ang pakikipaglaban natin dito habang tayo ay nabubuhay pa. Okay? Kaya po ang pagliligtas sa atin ay konektado sa ating patuloy na paglago sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. Tandaan niyo yan. Your salvation, your sanctification, yung pagpapabanal sa inyo at yung
paglago ninyo ay may kinalamin sa ating kaligtasan. So, nararapat na tayo'y lumago sa bawat aspeto ng ating buhay. Ito man ay sa ating pananalita, ito man ay sa ating pag-iisip, at ito man ay sa ating mga gawa. Tayo po ay hinuhubog sa pamagitan ng mga nangyayari din po sa ating mga buhay. Kaya kanina, ang ganda ng tanong, bakit kailangan nating makislahok sa nakikitang iglesia? Tama? Kasi nandoon ang paghubog sa atin. Doon natin ma-experience yung pagkainis so that we learn paano maging mapagpasensya. Di ba? Nakikita niyo yun? Now, nais ko pong makita natin na kung ano man ang nangyayari sa ating buhay, iyon po ay pamamaraan ng Diyos upang hubugin ka. Hindi iyon basta pangyayari lang upang mahirapan ka. Tandaan mo na bilang isang mananampalataya, biyaya ang nasa iyo dahil kumikilos ang Diyos sa buhay mo at sinisiguro niyang mangyayari ang kalooban niya sa buhay mo. Okay? Kaya isipin nyo, pakaisipin nyo, ano ba yung nangyari at nangyayari sa kasalukuyan nating buhay? Ano yung tinuturo nito? Ano yung hinuhubog nito sa atin? Ano yung layunin nito sa atin? Lagi nyo yung isipin. Huwag nyo po yung baliwalain. No? Now, I will give you example since the message is similar lang sa last time. And I hope, ito po ay magbigay ng kalakasan sa atin. Halimbawa, this is just one example lang po ha. Gusto ng Panginoon na sa ating buhay ay matutunan natin ang pagpapatawad. Focus muna tayo sa pagpapatawad. Okay? Kasi ito yung story na napakinggan ko. Okay? Gusto ng Diyos na matutunan natin na magpatawad. Gaya niya na nagpatawad sa atin, dapat ganun din tayo magpatawad sa ibang tao. Di ba? Now, pwede nyo bang pakaisipin, ano yung pangyayari sa buhay mo na nagturo sa iyo na magpatawad? Pwede niyo ba isipin yun? Lalo na sa mga mahilig magtanim ng galit. Pwede niyo bang isipin, ano yung nagturo sa iyo? Ano yung nangyari sa buhay mo na nagturo sa iyo ng pagpapatawad? Ngayon, tanong ko, mahirap ba? Or madali? Naturuan ka ba ng pagpapatawad sa mahirap na daan o sa madaling daan? Hard way or the easy way? Yan ang tanong ko sa inyo. Pakaisipin nyo po. Now, pakaisipin nyo naman itong isang kwento na ikikwento ko po sa inyo. Ito ay mula sa libro ni Elisabeth Elliot. Pakinggan nyo po yung pangalan. Mula ito sa libro ni Elisabeth Elliot. At ito ay kunento lang din sa akin, ng aking asawa. Kasi binabasa niya yung book niya. And listen to this story, napakaganda. Sabi doon, Tagalogin ko po, hindi nagtagal. Meron pong isang retreat. Alam niyo yung retreat? Yung parang camp activity ng parang church, parang ganon. May isang batang babae ang nagbahagi ng kanyang kwento. Ikinuwento niya kung paano niya nakilala ang Panginoon. Kung paano siya lumihis at naligaw, at kung paano siya dinala pabalik. Ngunit muling nagkasala. Ngunit sa bawat pagkakataon, nagkasala. Ngunit sa bawat pagkakataon, ipinakita ng Diyos ang kanyang awa at biyaya at pinatawad siya. At sa pagdaan ng panahon, ibig sabihin po, pag ganon siya. Ano siya, tas lilis naman siya, balik siya, lilis naman siya. Ngayon, sa pagdaan po ng panahon, pinagpala siya ng Diyos ng isang Kristiyanong asawa. Nakatagpo siya ng Kristiyanong asawa. At sila ay nagkaroon ng masayang buhay. Ang kanyang asawa ay nagtatrabaho bilang highway patrolman. Yung nag-aano sa highway ba? No. Isang araw, habang tumutugon siya sa isang aksidente, kasi may aksidente nangyari, yung asawa niyang lalaki ay nabangga ng isang dumaraan na kotse at malubhang nasaktan. Na-imagine niyo? Okay? Sa parehang oras, yung oras din na yon, siya, yung babaeng ito, nasa bahay siya.
nakahiga, nakaratay, dahil sa panganib na siya ay makunan kasi buntis siya. Pero maselan yung kanyang kalagayan. Alam niyo po ba ano nangyari? 3 araw ang lumipas, namatay ang kanyang asawa. Sa araw din na yon, nung hapong araw na namatay ang kanyang asawa, pumanaw ang kanyang ama. Okay? At makalipas po ang 6 na araw, nawala rin yung kanyang sanggol. Nakunan siya. Imagine that. In just span of 1 week, 3 tao na mahalaga sa kanyang buhay ang namatay. Habang kinikwento niya ito, tahimik siyang nagsasalita doon sa retreat. Walang luha. At kahit halos lahat ng nakikinig ay umiiyak, tinapos niya ang kwento sa pagsasabing sa tabi ng kama ng kanyang asawa, sa wakas ay natagpuan niya ang matagal niya nang hinahanap. Anong nahanap niya? Ang mapagpalang presensya mismo ni Kristo. So yung time na namatay yung kanyang asawa, namatay yung kanyang ama, she realized the very presence of God. Now, hindi po nagtatapos yung story doon. Mga 1 linggo pagkatapos po ng retreat, tumunog ang kanyang telepono at ibig sabihin may tumatawag sa kanya. Yung tumatawag sa kanya ay yung asawang babae ng lalaking nakabangga sa kanyang asawa. Imagine nyo? Ito, ipinaliwanag ng babae na iyon na ang kanyang hipag ay nakarinig sa isang Bible study kung saan may nagbabahagi ng bahagi ng kanyang kwento. Ibig sabihin, napasa yung kwento niya. At yung hipag ng babaeng, yung asawa ng babae, na asawa ng lalaking nakabundol sa asawa ng babaeng pinag-usapan natin ngayon, narinig yung kwento. And so, nakiusap siya kung maaari niyang may parating ang parehong bagay sa kanyang asawa dahil nabibigatan siya sa pagkakasala at hindi mapatawad ang sarili. So, yung nakabundol na lalaki, hindi niya mapatawad yung sarili niya. So yung asawa nung nakabundol, nag-request doon sa asawa ng babaeng nabundol, yung asawa niya, na pwede bang sabihin mo yung story mo sa asawa ko? Kasi nga, hindi na siya hindi talaga niya mapatawad yung kanyang sarili. Alam niyo nangyari, pagkatapos ng tawag na yon, lubhang nadurog yung puso niya. No? Pumunta siya sa kanyang kwarto, bumagsak siya sa tabi ng kanyang kama at umiiyak ng taimtim. Alam niya na ang pagpapatawad sa lalaking iyon ay hindi niya magagawa ng mag-isa. No? Ito ay dapat manggaling sa pagkilos ng Diyos sa buhay niya. Kasi mas madali at natural para sa kanya na hawakan ng kanyang sakit at galit. Di ba? Bilang tao, natural sa atin. Di ba? Ngunit may kaibigan na mahinaong nagpaalala sa kanya ng pagpapatawad sa lalaki. Sa pamagitan man ng sulat o pagbisita doon sa lalaki, ay maaaring maging susi para maging malaya siya mula sa kanyang burden. No? Maaari rin itong maging huling hakbang para sa kanyang sariling paggaling. At bilang anak ng Diyos, na-realize niya na wala siyang ibang pagpipilian. Diba? Nanatili sa kanyang puso ang tanong, bakit? Pagbaga may question sa kanya. Sabi niya, bakit Diyos kailangan kong magpatawad ng ganitong kalaki? No? Ngunit naunawaan niya na hindi ito kailangang sagutin. Sa halip, pinili niyang manahimik at magpahinga sa katotohanan ito. Ang biyaya ng Diyos ay kamangha-mangha. Itinutulak niya tayo na gawin ang mga bagay na akala natin na hindi natin kayang gawin. Ibig sabihin po, she learned forgiveness through that. Pinatawad niya yung lalaking nakabundol sa kanyang asawa. Sa makatuwid po, natutunan niya ang pagpapatawad. At nakita niyo po ba, sa sobrang sakit na nangyari sa kanya, pinahintulutan niyon na mangyari ng Diyos sa kanyang buhay upang matutunan niya ang pagpapatawad at makita ang biyaya ng Diyos sa ganong pamamaraan. Diba? Para sa atin, okay, namatayan siya ng 3 mahalagang tao sa buhay niya. Just to teach her how to forgive.
Pero nakita niya na kumikilos ang Diyos. Kasi nagawa niyang magpatawad na akala niyang hindi niya kayang gawin. Ang hirap nga naman. Now, hindi pa ako tapos. May isa pa po akong kwento para sa inyo. Listen carefully. Noong taong 1956, sa gitna ng masukal na kagubatan sa Amazon, may 5 daw pong kabataang lalaki. This is a true story. May 5 kabataang lalaki na may matinding misyon sa buhay nila at yun ay ang magligtas ng mga tribo na hindi pa naaabot. So, yung kanilang eroplano ay naglanding sa tabing ilog ng Kuraray at naroon sila para abutin ang isang tribo na sobrang layo sa sibilisasyon at kinakatakutan dahil sa kanilang karahasan. Now, ilang araw silang nagbababa ng mga regalo mula sa eroplano gamit yung balde. So yung ginagawa nila, nasa taas lang sila, then nagdadrop lang sila ng mga gift. At sumisigaw sila ng mga salitang pakikipagkaibigan doon sa tribo na iyon. And sa wakas, nang may lumitaw na grupo mula sa tribo, mukhang naging mapayapa yung kanila pong pakikipagkita. Pero, pagkalipas ng ilang araw, biglang nagbago ang hihip ng hangin. Isang hapon ng linggo, nabulabog ang katahimikan ng tunog ng mga sibat na gawa sa kahoy. Ibig sabihin po, inaatake na yung 5. Okay? At alam niyo po ba, may dala silang baril. May dala silang baril. Pero yung 5 lalaking iyon ay nagkasundo na hindi nila gagamitin ang kanilang mga armas para iligtas ang sarili nilang buhay kapalit ng buhay ng mga taong gusto nilang iligtas. Narinig niyo yan? Okay? Pinatay sila sa dalampasigan ng ilog at iniwan yung katawan nila doon sa agos ng tubig. Habang nangyayari ito, may 5 batang asawa ang naghihintay sa radyo. No? Para sa balitang hindi na nila kailanman maririnig. Isa sa mga babaeng ito ay karga ang kanyang 10 buwang gulang na anak na babae. No? Nalaman niya, patay na yung kanyang asawa. Sa tindi ng kanyang pighati, madali sanang maging mapait ang kanyang pananaw sa buhay, di ba? Pwede, di ba? We are saving people pero ganito lang mangyayari. Pero hindi po doon nagtapos yung kwento. Pagkalipas po ng 2 taon, sa isang hindi kapanipaniwalang gawa ng pagpapatawad, ang babaeng ito at ang kanyang anak ay nananatili sa gubat na iyon. Kasama ang kapatid ng isa sa mga namatay, tinanggap niya ang paanyaya na manirahan kasama ang mga taong pumatay sa kanyang asawa. Nakitira siya sa kanilang mga kubo, inaral niya ang kanilang wika at doon pinalaki ang kanyang anak. Dahil tumanggi siyang maghiganti, sa halip nag-provide sila ng mga medical support at yung pakikipagkaibigan at ang ebanghelyo, nabago po yung tribo. Nabago yung tribo. Yung cycle ng patayan sa daang-daang taon na bahagi ng kanilang kultura ay naputol. Sa wakas. Alam niyo po kung sino ang babaeng iyon? Ang babaeng iyon ay si Elizabeth Elliot. Ang author ng book kung saan kinuha ko yung unang story na binanggit ko sa inyo kanina. Ang kanyang asawa ay si Jim Elliot, ang pinuno ng grupo na pinatay doon sa ilog. Ang mga lalaking sumibat mismo kay Jim at sa mga kanyang kasama ay naging matalik na kaibigan at tagapagtanggol ni Elizabeth. Ang isa pa na pumatay sa asawa niya, ang nagbinyag sa kanyang anak na babae na si Valerie. Makalipas ang ilang taon. Ang buhay ni Elizabeth ay naging patunay, mga kapatid, na ang paghihirap sa buhay ay may saysay. May purpose po ang Diyos doon. Hindi lang ito nagtuturo sa atin, hindi lang tayo ang inuhubog nito, hindi lang tayo ang nililigtas ng mga pangyayaring iyon, bagkus maaari ding ang mga taong kaugnay sa mga pinagdadaanan natin ay maligtas din. Gaya nung nangyari sa
kwentong iyon. Kaya po mga kapatid, kung ano mang hirap o sakit ang pinagdadaanan natin ngayon, nawa ay mapalakas po tayo sa katotohanan na tunay na kumikilos ang Panginoon upang isakatuparan ang kanyang kalooban sa kanyang iglesia. Siya ay kumikilos sa iyong buhay upang patuloy kang iligtas, patuloy kang pabanalin, patuloy kang hubugin, patuloy kang palaguin, at higit sa lahat, patuloy na isagawang kalooban niya sa buhay mo. At muli, gaya ng sinabi ng Panginoong Hesus kay Pablo, no, sa panahon na siya ay natatakot at nangihina dahil sa hirap na kanyang sitwasyon, ganun din po muli ang paalala sa atin. Lakasan mo ang iyong loob. Ginagawa ng Diyos ang kanyang kalooban sa buhay mo para sa iyong ikabubuti at para sa ikalulwalhati ng kanyang pangalan. And who knows, hindi lang ikaw ang maligtas sa pangyayaring iyon. Diba? Kaya po sa pagtatapos, tunay na nakita po natin ang patuloy na pag-iingat ng Panginoong Hesus kay Pablo. Hindi lang upang iligtas siya mula sa panganib, kundi upang patuloy na isakatuparan ng kalooban ng Panginoong Hesus sa pamagitan ng ministeryo ni Pablo. Kaya nawa, makita po natin iyon sa ating buhay. Whatever it may be, the Lord is doing that to fulfill His will sa buhay mo. Just wait and see. No? Dahil tunay na isang kapahingahan para sa mga mananampalataya ang katotohanang kumikilos ang Panginoon upang isakatuparan ng kanyang kalooban. Kaya ang hamon sa atin, paano natin tinitingnan ang mga nangyayari sa buhay natin ngayon? Di ba? Nalulugmok ba tayo dahil sa mga ito? O nakikita na ba natin ang mga iyon bilang kaparaanan ng Panginoon upang isagawa ang kanyang kalooban sa ating buhay? Mga kapatid, manahan sa katotohanan na kumikilos ang Panginoong Hesus sa buhay mo. Purihin natin ang Diyos sa mapagpalang biyayang ito. No? That is our comfort. Ito po ang salita ng Diyos. Makinig po ang may pandinig. Let us pray. Father in heaven, Lord, maraming salamat sa muling pagpapakita sa amin na ikaw ay tunay na nag-iingat sa iyong mga tao. Hindi lang upang iligtas sa panganib, kundi dahil sinasagawa mong iyong kalooban. Nawa, Panginoon, ang katotohanan ito ay patuloy na magbigay ng aliw sa amin, lalo na sa amin pong mga kinakaharap sa aming buhay ngayon. At nawa, makita namin at maghintay kami sa pagsasakatuparan ng iyong kalooban sa pamagitan ng mga pangyayaring iyon. Purihin ka, O Diyos, at maraming salamat sa biyayang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo po ay tumayo.